Kaya na bang talunin ng mga commanders ni Luffy ang mga admirals? Dahil nga sa nasa final saga na tayo nitong One Piece at ilang pirate crew na lang ang pwedeng makalaban ng Straw Hat Pirates, which is yung Blackbeard Pirates at probably itong Red Hair Pirates, nalalapit na nga yung possibility ng pagharap ng Straw Hat Pirates sa mga admirals. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin kung kaya na bang talunin netong sila Zoro, Sanji at Jinbei yung tatlong current admirals ng Marines. For starters nga irarank muna natin itong mga current admirals. At syempre ito ring tatlong commanders ni Luffy para malaman natin yung magiging matchups nila. Obviously ang pinakamahina nga sa mga admirals or sabihin na nating less powerful sa kanila itong si Admiral Green Bull. Since makailang beses na nga niya tayong binibigo sa expectations natin sa kanya. Nandyan nga yung nagawa siyang maatake ni Momonosuke, nandyan rin yung natakot siya sa haki ni Shanks, at nandyan din yung pag-atake sa kanya ni Morley. Though hindi ko sinasabing natalo siya sa mga nabanggit ko, pero syempre as a character na matagal bago ni-reveal at ang tanging impressive lang na nagawa nahuli si Edward Weevil, sa tingin ko nga na siya currently yung pinakamahina sa mga admirals. I hope agree din naman kayo dito. Bale ang sumunod nga sa rankings natin sa mga admirals itong si Admiral Fujitora. During Dressrosa arc nga nasaksihan natin yung full capabilities ng lakas niya. Nakokontrol nga niya yung gravity to the point na kaya niya pang magpabagsak ng isang bulalakaw. Yes, on paper nga overpower itong kakayanan na to. Dagdagan mo pa ng napakalakas ng observation haki niya. Pero sa tingin ko nga mas malakas kesa sa kanya itong si Admiral Kizaru. Itong si Admiral Kizaru nga ang masasabi natin na pinaka-chill na admiral sa series ng One Piece. Makikita nga natin kalmado lang siya lagi. Pero taliwas nga ito sa kakayanan na meron siya. Dahil yung Devil Fruit nga niya nagagawa siyang ma-turn into literal na liwanag. At hindi lang yan. Dahil kaya ring gumalaw ni Kizaru ng kasing bilis ng liwanag. Nasaksihan nga natin itong kakayanan niya during Sabo the Archipelago arc at during Marineford War. So ngayong narank na nga natin itong mga admirals magtungo naman tayo sa mga commanders ni Luffy. Kung ibabase nga natin sa bounties no doubt na ganito yung rankings ng mga commanders ni Luffy. Pero alam naman nating lahat na hindi basihan ang bounties sa lakas ng isang karakter. Dahil kung ito nga ang basihan panigurado na mas malakas si Buggy kesa sa 95% ng mga karakter sa One Piece. Since meron nga siyang 3.2 billion belly na bounty. Kaya naman ibabase nga natin itong rankings natin syempre sa strength ng tatlong to. Meaning number 1 si Zoro, number 2 si Sanji, at number 3 si Jinbei. Kaya naman ang magiging matchup nga natin Jinbei versus Admiral Green Bull, Sanji versus Admiral Fujitora, at Zoro versus Admiral Kizaru. Though ganito nga ang matchup during nga sa mga non-canon stories, specifically sa movie na Stampede, minatch-up nga ni Oda itong sila Zoro at Sanji sa dalawang admirals. At ang ginawa ngang match-up ni Oda itong Zoro versus Admiral Fujitora at Sanji versus Admiral Kizaru. Nakita rin naman natin itong match-up na to during sa opening 17 ng anime. Kaya naman ito nga yung susundan nating match-up. Bali ngayong naset na nga natin itong match-up ng mga commanders ni Luffy laban sa mga admirals, mapunta naman tayo sa tanong kung kaya ba nilang talunin itong mga match-ups nila. Teka, ano na nga bang status currently na itong mga commanders ni Luffy pagtapos ng Wano arc? Anong nagain nilang power up para masabi natin kaya na nilang sumabay sa mga admirals? Bali si Zoro nga may tatlong power up na nakuha. At ito nga yung espada niya na Enma, which is kayang mag-produce ng higit pa sa estimated niyang atake, yung Conqueror Saki, at lastly yung pag-i-infuse mismo ng Conqueror Saki, which is nakita nga natin ito sa recent episode ng anime. Si Sanji naman may dalawang power up na nag-gain. At ito nga yung raid suit na kalaunan sinira na rin naman niya. At ang huli itong exoskeleton na kaya niyang maging super durable, super bilis, at makakreate ng blue flames.
Si Jinbei naman hindi nga gaya kila Sanji at Zoro na mataas ang ceiling since mga bata pa nga sila at kulang pa sa experience, masasabi nga natin na itong si Jinbei parang nasa prime niya na ngayon at wala nang ilalakas pa. Pero ipinakita nga niya sa naging laban niya kay Husu na sobrang proficient niyang gumamit ng armament at observation haki. Plus sobrang advanced na nga rin ng paggamit niya ng fishman karate. At sa tingin ko sapat na itong power up na to para labanan at matalo si Admiral Green Bull. Bakit? Dahil so far nga sa pinapakitang kakayanan ni Admiral Green Bull more on reliant nga siya sa paggamit niya ng Devil Fruit powers niya. At alam naman natin na recently umuusbong yung topic na mas superior ang haki kesa sa Devil Fruit powers. So gaano ba kalakas itong haki ni Jinbei para matapatan niya itong Devil Fruit powers ni Admiral Green Bull? Bali-balikan na nga lang natin yung nangyari sa Whole Cake Island arc nung time na ginamit ni Big Mom yung Soul Focus kay Jinbei. Nung oras nga na to tinanong ni Big Mom si Jinbei kung soul or life. At mind you guys may kasama pa ngang Conqueror Saki itong paggamit ni Big Mom ng Soul Focus. Pero na-withstand nga ni Jinbei itong Soul Focus at hindi nakuha ni Big Mom yung soul niya. Meaning ganito na lang kalakas itong haki ni Jinbei na even itong Emperor na si Big Mom hindi siya magamitan ng Devil Fruit powers. Mabalik nga kay Admiral Green Bull na umaasa lang sa Devil Fruit niya sa tingin ko nga nakakayanin siya ni Jinbei sa labanan. Since gaya nga ng sinabi ko, malakas itong haki ni Jinbei. Plus yung Devil Fruit nga na itong si Green Bull na naglalabas ng mga roots, more on grappling. At alam naman natin na ito yung forte ni Jinbei, ang grappling. Sa part naman ng matchup nila Sanji at Admiral Kizaru, masasabi nga natin na battle of speed ang mangyayari dito. Isang karakter na mabilis dahil sa taglay niyang Devil Fruit at isang karakter na mabilis dahil sa technology ng science. Sa tingin ko nga na ang pinaka magfa-factor out sa laban na to syempre yung paggamit ng advanced observation haki o yung future sight. Sa laban nga na to sa tingin ko na ma-highlights yung paggamit dito ni Sanji ng future sight. Since kung napakabilis nga ni Kizaru ito nga yung natural na counter dito. Pero itong laban nga na to ang masasabi ko sa tatlong matchup natin ang pinakadikit para sa akin. Kumbaga hindi ko masasabing kaya ng manalo ni Sanji kay Kizaru ngayon. Maybe may laban si Sanji sa kanya. Pero para sa akin kung manalo man si Sanji sa laban na to magiging dikit na dikit lang ang resulta. Maliban na lang kung ma-unlock ni Sanji yung Conqueror Saki niya ibang usapan na yon. Kaya naman ang resulta nga para sa akin kung maglalaban sila ngayon matatalo si Sanji. So baka matrigger yung mga fans ni Sanji guys Gaya nga ng sinabi ko kanina considered nga as pinakamalakas na admiral ngayon itong si Admiral Kizaru. Kaya naman hindi nga nakakahiyang matalo ngayon si Sanji. Pero gaya nga ng sinabi ko kung magkakaroon nga ng isang power up itong si Sanji gaya ng Conqueror Saki panigurado nakakayanin niya itong si Admiral Kizaru. Sa part naman ng matchup nila Admiral Fujitora at Zoro pwede nga nating sabihin na parang unfinished business yung magiging laban nila. Since nagharap na nga itong dalawa na to during Dressrosa arc at hindi nga ito natuloy. Sa lahat nga ng matchups masasabi kong ito yung pinaka-excited akong masaksihan. Dahil dito nga masusubukan si Zoro kung ano ang discarding gagawin niya para makounter niya itong Gravity Fruit na meron si Admiral Fujitora. Plus sobrang proficient nga rin gumamit ng observation haki ni Fujitora. Kaya panigurado na talagang matcha-challenge itong si Zoro sa kanya. Though may glimpse na nga tayong nakita sa laban nila during sa movie na Stampede, iba pa rin kung maglalaban sila ngayon sa anime. Lalo na at alam naman natin na pang movie na rin yung animation ngayon netong One Piece. Bali ang bottom line nga dito sa tingin ko na ang magiging resulta sa laban na to syempre mananalo si Zoro. Nasa kanya nga yung advantage dahil sa taglay niyang Conqueror Saki at isa pa mas marami yung espada niya kesa kay Fujitora. Plus nakakakita pa siya. De joke lang. Anyway, para sa inyo ba, kaya na bang matalo na itong tatlong commanders ng Straw Hat Pirates, yung tatlong admirals ng Marines, kung sakali man at maglaban na sila ngayon? Kung may idea
idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!